Umuungol ang hangin sa labas, at ang bawat patak ng ulan ay malakas na humahampas sa yero ng bubong. Lumilihang isang tuktuging sabay na nakakabingi at nakakakalma. Ngunit sa loob ng maliit at masikip na opisina, may ibang tunog na nangingibabaw. Ang tunog ng dalawang hiningang malalim at naghahabol, ang kaluskos ng damit na pilit na inaayos, at ang isang tinik na pabulong, basag, at puno ang pagsusuma mo. Leo, tama na. Hindi natin dapat ginagawa to. Ang masalita ay halos nalulunod sa sarili niyang ungol nang maramdaman niya ang magaspang na palat nito sa kanyang baywang, maring idinidiin ang kanyang malambot na katawan sa malamig na pader. Ang amoy langis, bakal, at pawis mula sa lalaki ay humalo sa kanyang mamahaling pabango, lumilihang isang nakalalasing na halimuyak ng kasalanan. Ramdam niya ang init ng hininga nito sa kanyang ligbago nito. Angkinin ang kanyang matlabi sa isang halik na hindi nagtatanong, hindi nagpapaalam. Isang halik na mapangangkin, marahas, at puno ng lahat ng sabi na matagal na nilang itinatago. Ang mahina niyang pagtutol ay tuluyang nalunod sa isang daing ng sarap at desperasyon, isang tunok na tanging ang ulan at ang madilim na sulok ng garahe na iyon ang nakarinig. Ngunit bago pa man sumapit ang gabing iyon ng kasalanan, may isang Isabel na namumuhay sa isang perpektong mundo. Si Isabel, isang gurong ang panitikan, na ang bawat salita ay tila isang tula at ang bawat kilos ay punong ang kahinhinan. Sa loob ng kanyang silid-aralan, siya ang larawan ng isang profesional na babae, nakasuot ng sutlang blusa at makipot na palda. Ang kanyang buhok ay laging nakapusot ng mayos. Ang buhay niya ay isang aklat na may mayos na pakakasulat. Bawat kabanata ay planado. Ang kanyang tahanan, isang magandang condominium unit na kasama ang kanyang mapapangasawa na si Marco, ay patunay ngang tagumpay na ito. Si Marco, isang matagumpay na lalaki sa mundo ang pananalapi, ay nagbibigay sa kanya ng lahat ng bagay na material. Ngunit sa gitna ngang kanilang magarbong hapunan, sa pagitan ngang tunog ngang kanilang mga kubiertos sa mamahaling plato, may isang katahimikan na nakabibingi. May isang puwang na hindi mapunan ng pera o nga formal na pag-usap tungkol sa trabaho. May isang bahagi sa kanyang puso na nananatiling uhaw, isang kaluluwang nahahanap ngang isang bagay na hindi niya mismo kayang pangalanan. Ang katahimikang ito ang nagtulak sa kanya na ibuhos ang lahat ng kanyang atensyon sa kanyang trabaho. At dun, sa hanay ng maunipormadong estudyante, may isang batang lalaki na laging nakakukuha ng kanyang pansin. Si Miguel, isang tahimik na binatilyo na laging nasa isang sulok na ang mga mata ay tila naglalaman ng kalungkutan na hindi nababagay sa kanyang edad. Palagi itong mababa sa kanyang klase. Kaya isang hapon, pagkatapos ng klase, sa kanyang malinis na mesa, gumawa si Isabel ng isang sulat. Isang formal na paanyaya para sa magulang ni Miguel na makipag-usap sa kanya. Isang simpleng papel na may pirma ngang isang guro na puno nga profesional na pag-aalala. Hindi niya alam na ang sulat na iyon ang magiging susi na magbubukas sa pintong isang mundo na tuluyan niyang kinatatakutan at lihim na inaasam, isang paanyaya sa apoy na susunok sa kanyang perpektong buhay. Dumating ang hapon na iyon tulad ng lahat ng iba pang hapon sa eskwelahan, payapa at unti-unting binabawi ng katahimikan. Ang nga pasilyo na kanina lang ay puno ngang sigawan at tawanan ng mga estudyante. Si Isabel ay nakaupo sa kanyang mesa sa loob ng kanyang malinis at mayos na silid-aralan kung saan ang tanging amoy ay ang pinahalong pabango ng libro at floor wax. Mayos na nakasalansan ang mga papel sa kanyang mesa, bawat isa ay may markangang kanyang pulang ballpen. Tiningnan niya ang kanyang relos, 4:00 na ngang hapon, ang oras ng usapan nila ngang magulang ni Miguel. Bahagya siyang napabuntong hininga, sanay na siya sa mga ganitong pag-usap. Kadalasan, ang mamagulang ay dumarating na may dalang madahilan, mapagtatanggol sa kanilang anak, at minsan ay may kasama pang bahagyang pag-atake sa kanyang paraan ng pagtuturo.
Inihanda na niya ang kanyang sarili para sa isa na namang mahirap na pag-usap. Ilang sandali pa, isang anino ang tumakip sa bukana ng kanyang pinto. Isang malaking anino na tila nag-atubili pang pumasok. Nang iangat ni Isabel ang kanyang paningin, isang lalaki ang nakatayo ron. Malayo sa inaasahan niyang isang ama na naka-opisina o kahit simpleng polo shirt man lang. Ang lalaking nasa harap niya ay nakasuot ng isang kupas na maong pantalon na may mga mansa ng grasa at isang simpleng itim na t-shirt na bakat ang malalaking kalamnan sa mga braso at dibdib nito. Ang kanyang mga braso ay may mapaklat at ang kanyang balat ay kayumangging sinunok ng araw. Ang kanyang buho ay bahagyang magulo at sa kanyang mukha ay mababanaag ang pagod ng maghapong pagtatrabaho. Bago pa man siya magsalita, naunahan na siyang amoy nito, isang amoy na hindi pamilyar sa loob ng eskwelahan, ang amoy ng langis, metal, at pawis. Tumayo si Isabel, automatikong ngumiti ng isang pilit ng ngiting profesional. Magandang hapon po. Kayo po ba ang magulang ni Miguel? Tanong niya, pinipilit na huwag ipahalata ang kanyang pakagulat. Ako nga po. Leo, sagot ng lalaki. Ang boses niya ay malalim at bahagyang paos, na tila hindi sanay magsalita ng mahina. Pumasok ito sa silid at ang bawat hakbang ng kanyang mabibigat na sapatos na pangtrabaho ay tila umaling-aungaw sa makintab at malinis na sahig. Tila siya isang higante sa loob ng isang bahengang manika. Ang kanyang presensya ay napakalakas, halos nakakailang. Maupo po kayo, sabi ni Isabel. Itinuro ang isang upuan ng estudyante sa harap ng kanyang mesa. Nakita niya ang bahagyang paalangan sa mukha ni Leo habang tinitingnan nito ang maliit na upuan na tila natatakot na baka iyon ay masira sa ilalim ng kanyang bigat. Maingat itong umupo at ang upuan ay bahagyang umigik. Ang tanawin ng malaking lalaking ito na nakaupo sa isang silyang para sa mga teenager ay may kung anong nagbigay ng kakaibang pakiramdam kay Isabel, isang halong ng awa at pagkaalif. Inilahat ni Isabel ang mga papel ni Miguel sa mesa. Ginong Leo, ipinatawa ko po kayo dahil nag-aalala po ako sa performance ni Miguel sa aking klase, panimula niya, gamit ang kanyang malumanay na boses guro. Ipinakita niya ang mga bagsak na marka sa pagsusulit, ang mga essay na kulang sa nilalaman, at binanggit ang madalas nitong pagtulog sa klase. Habang siya ay nagsasalita, nakatutok lamang ang mga mata ni Leo sa mga papel. Hindi ito tumitingin sa kanya. Ang kanyang malalaking palat ay nakapatong sa kanyang matuhod, makamay na magaspang, puno ng kalyo, at may maitim na dumi sa ilalim ng kanyang makuko na hindi na matanggal ng sabon na tubig. Inaasahan ni Isabel na mapapaliwanag ito na maghanap ng dahilan, ngunit nanatili itong tahimik, ang kanyang panga ay bahagyang tumigas habang tinititigan ang nga pulang marka sa papel ng kanyang anak. Nang sa wakas ay iangat nito ang kanyang ulo at magsalubong ang kanilang mamata, natigilan si Isabel. Bigla niyang nakalimutan ang lahat ng kanyang inihandang sasabihin, ang mamata ni Leo. Ang maiyon ay hindi galit, hindi mapanghusga. Ang maiyon ay mamata na pagod, malungkot, at punong isang sinseridad na tumago sa kanyang pagiging profesional. Sa mga matang iyon, nakita niya ang bigat ng pagiging isang solong ama, ang hirap ng buhay, at ang isang pag-ibig sa anak na hindi may kukublingang anumang panlabas na anyo. May isang bagay sa mamatang iyon na nagsasabing naiintindihan nito ang lahat at nasasaktan ito hindi dahil sa sinasabi ng guro, kundi dahil sa katotohanang nabibigo nito ang kanyang anak. Pasensya na po ma'am, sa wakas ay sabi ni Leo, ang kanyang tingin ay bumalik sa mga papel. Kakausapin ko po si Miguel. Minsan po kasi. Tinutulungan niya ako sa talyer hanggang gabi para makahabol kami sa trabaho. Ang simpleng pangungusap na iyon ay walang bahid ng pagdadahilan, isa lamang tahasang pagsasabi ng katotohanan, walang drama, walang pagpapaawa. Natahimik si Isabel. Bigla, ang kanyang nga reklamo tungkol sa sanaysay at takdang aralin ay tila naging napakababaw. Nakita niya ngayon hindi lang ang isang pabayang magulang, kundi ang isang taong lumalaban sa buhay sa paraang alam niya.
Tinitigan niya ang lalaki sa kanyang harapan. Ang gusot sa kanyang nuang maliit na paklat malapit sa kanyang kilay, ang ngali niya sa gilid ng kanyang nga mata. Ang maito ay hindi mamarkang kapabayaan, kundi mamapang isang buhay na punong paghihirap at responsibilidad. Isang buhay na malayong-malayo sa kanyang komportableng mundo kasama si Marco, kung saan ang nga problema ay nalulutas sa pamamagitan ng pera at mga koneksyon, hindi ng kalyo sa kamay at puyat sa gabi. Naintindihan ko po, sabi ni Isabel, at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay mas malambot, mas personal. Ang mahalaga po ay malaman niyang nandito tayo para suportahan siya. Ang pausap ay natapos ng maikli pagkatapos noon. Tumayo si Leo, muling tila isang higante sa maliit na espasyo. Salamat po sa oras niyo, ma'am, sabi niya. Isang bahagyang tango ang ibinigay bago tumalikod at lumabas. Naiwan si Isabel na nakaupo sa kanyang mesa, nakatitig sa pinto kung saan dumaan ang lalaki. Ang katahimikan sa silid ay tila mas naging malalim. Ngunit may naiwan sa hangin, isang bagay na hindi pamilyar. Ang amoy ngang langis at bakal, isang amoy ngang totoong mundo sa labas ng pader ng akademya. Tiningnan niya ang mali na upuan kung saan ito nakaupo kanina, at pagkatapos ay ang sarili niyang makamay na malambot at makinis. Ang pagtatagpo ay hindi tumagal ngang 30 minuto, ngunit may kung anong nabago sa loop niya. Ang imahe ng magaspang na lalaking iyon, lalo na ang kanyang mamata na punong pagod at katapatan, ay nanatili sa kanyang isipan. Isang imahe na hindi niya inaasahan, isang imahe na sa hindi may paliwanag na dahilan, ay nagsimulang gumising sa isang bahaging kanyang pagkataon na matagal na niyang kinalimutan. Ang pagtatagpo na iyon ay hindi lamang tungkol sa isang estudyante at sa kanyang magrado. Iyon ang unang pagyanik sa pundasyon ng perpektong buhay na maingat niyang itinayo. Lumipas ang ilang linggo mula nung una nilang pagtatakpo. Ang imahe ni Leo at ang kanyang matang pagod ay unti-unti nang nabura sa isipan ni Isabel. Napalitan ng sanaysay na kailangan niyang markahan, lesson plan na kailangan niyang ihanda, at ang mga walang katapusang pagayos para sa kanyang nalalapit na kasal. Ang buhay ay bumalik sa dati nitong kaayusan, sa dati nitong ritmo na perpekto ngunit walang kabuhay-buhay. Si Miguel naman ay nagpakita ng bahagyang pagbabago. Hindi na ito natutulog sa klase at nagsusumite ng kanyang manggatagdang aralin kahit paano. Naisip ni Isabel na marahil ang simpleng pag-usap nila ng ama nito ay nakaroon ng epekto at doon na sana nagtapos ang lahat. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Isang plano na magsisimula sa isang ordinaryong hapon at sa tunog ng isang pumapalyang makina ng sasakyan. Pawi na si Isabel, binabaybay ang isang hindi pamilyar na daan para umiwas sa matinding trapiko nang biglang umubo ang kanyang sasakyan. Isang beses, 2 beses, hanggang sa tuluyan na itong huminto sa gilid ng kalsada. Sinubukan niyang i-start muli, ngunit ang tanging naririnig niya ay isang walang ganang pag-ugong. Napahampas siya sa manibela sa sobrang inis. Tumingin siya sa paligid. Nasa isang lugar siya na puno ng bodega at manggagusaling pang-industriya, malayo sa mapamilyar na lugar na kanyang dinadaanan. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, at ang mga anino ay humahaba, nagbibigay ng isang nakakakabang pakiramdam. Kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan si Marco. Diretso ito sa voicemail. Naalala niya, nasa isang mahalagang business trip pala ito sa Singapore at mahigpit na sinabing huwag siyang istorbohin maliban kung ito ay isang emergency. Sa isip ni Isabel, hindi ito may tuturing na emergency para kay Marco. Para sa kanya, ang emergency ay ang pagbagsak ng stock market, hindi ang pagkasira ng sasakyan ng kanyang mapapangasawa. Sinubukan niyang tumawag sa 24-hour roadside assistance ng kanyang car insurance, ngunit sinabi ngang operator na aabutin na hindi bababa sa 2 oras bago makarating ang tulong dahil sa tindi nga trapiko sa buong siyudad. Isang pakiramdam ng pagkainis at kawalan ng magawa ang bumalot sa kanya.
Habang tinitingnan niya ang kanyang lokasyon sa mapa ang kanyang telepono, isang pamilyar na pangalan ng kalye ang kanyang napansin. Ito ang kalye na nakasulat sa address ni Miguel. At ilang kanto mula roon, naalala niya ay ang address ng negosyo ng ama nito, Leo's Auto Repair. Nagatubili siya. Isang bahagi ng kanyang isip ang nagsasabing hindi ito tama. Profesional na relasyon lamang ang dapat mayroon sila. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging natatakot na maiwan mag-isa sa isang hindi pamilyar na lugar habang papalubok ang araw, ay nag-udyok sa kanya. Matapos ang ilang minutong pagtatalo sa sarili, sa huli ay nanaik ang kanyang desperasyon. Nahanap niya ang numero nito sa records ang eskwelahan. Nanginginig ang kanyang madaliri habang pinipindot ang numero. Hello? Sagot ng isang malalim na boses sa kabilang linya. Hello, Ginong Leo. Panimula ni Isabel. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Si Miss Isabel po ito, ang guro ni Miguel. Ilang segundong katahimikan. Ma'am Isabel, sabi ni Leo, baka sa boses ang pakagulat. Bakit po kayo napatawag? Naku, pasensya na po sa abala. Sabi ni Isabel, ramdam ang hiya. Nasa lugar niyo po kasi ako, at nasiraan ako nga sasayan. Walang tanong-tanong, walang pag-aalinlangan. Saan po kayo, ma'am? Ay text niyo po sa akin ang lokasyon niyo. Huwag po kayong alis diyan. Hintayin niyo ako. At ibinaba na nito ang tawag. Hindi pa nakakalipas ang 15 minuto, isang luma at kalawanging pickup truck ang huminto sa likod ng kanyang sasakyan. Bumaba si Leo mula rito, nakasuot pa rin ngang kanyang damit pantrabaho, ang kanyang mabraso ay may mga bahit pa rin ng itim na langis. Lumapit ito sa bintana niya. Okay lang po kayo, ma'am? Tanong nito. Ang kanyang muka ay seryoso at puno ng pag-aalala. Tumango lang si Isabel, hindi may paliwanag ang naramdamang ginhawa nang makita siya. Bumaba siyang sasakyan habang binubuksan ni Leo ang hood. Dito, sa labas na eskwelahan, sa kanyang sariling teritoryo, ibang Leo ang nakita ni Isabel. Hindi na siya ang nahihiyang ama na nakaupo sa maliit na silya. Dito, siya ang may kontrol. Ang kanyang magkilos ay tiyak at punong kumpiyansa. Ang kanyang makamay, na minsan niyang tiningnan na may bahit ng pagtataka, ay gumalaw ng may kahusayan sa loob ng komplikadong makina ng kanyang mamahaling sasakyan. Pumasok muli si Isabel sa loob ng kanyang kotse para hindi makagulo, at mula roon ay pinanut niya ito. Pinanut niya ang pakunot ng noo nito habang sinusuri ang problema. Pinanut niya ang paginat ng tela ng t-shirt nito sa kanyang malapat na likod sa bawat pagkakataong yumuyuko ito. Pinanut niya ang makalamnan sa kanyang mga braso na tumitigas sa bawat pagpihit niya ang kanyang magamit. Ang mahuling sinak ng araw ay tumama sa pawis sa kanyang bato at sa isang iglap, nakalimutan ni Isabel ang kanyang sirang sasakyan. Ang kanyang buong atensyon ay na kay Leo. May isang kakaibang pang-akit sa panonood sa isang taong lubos na mahusay sa kanyang ginagawa. Isang pang-akit na mas lalo pang tumitindi dahil sa kanyang katahimikan. Ilang sandali pa, lumapit ito sa kanyang bintana. Inakala niyang magbibigay ito ngang update. Ngunit sa halip, iniabot nito sa kanya ang isang malamig na boteng mineral water. Mukhang magtatagal po tayo dito, ma'am. Baka nauhaw na kayo, sabi lang nito bago bumalik sa kanyang ginagawa. Natigilan si Isabel habang hawak ang malamig na bote. Isang simpleng bagay, isang simpleng pag-alala. Ngunit para sa kanya, iyon ay may malaking kahulugan. Napakabihira niyang makatanggap ng ganitong uri ng atensyon. Si Marco, sa ganitong sitwasyon, ay malamang na tatawag sa kanyang sekretarya para ayusin ang lahat, magrereklamo tungkol sa nasirang schedule, at hahayaan siyang maghintay habang pinamamahalaan nito ang problema mula sa malayo. Ngunit si Leo, narito siya sa kanyang harapan, pinapawisan, dinudumihan ang kanyang kamay para lamang ayusin ang kanyang problema. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang. Ito ay isang katahimikan na puno ng tuno ng ginagawang trabaho. Isang katahimikan na mas may laman kaysa sa mawalang katuturang pausap nila ni Marco sa
kanilang hapag-kainan. Hawa ang malamig na bote sa kanyang pisngi. Isang bagong damdamin ang nagsimulang umuspong sa puso ni Isabel. Hindi pahanga sa isang guro, hindi awa sa isang ama, kundi isang bagay na mas malalim, isang bagay na mas mapanganib. Isang pakaakit sa kanyang pakalalaki, sa kanyang simpleng kabaitan, sa kanyang tahimik na lakas. Matapos ang halos isang oras, nagawa ni Leo ngang isang pansamantalang ayos. Pwede na po itong i-drive pauwi. Maam, sabi nito, pinupunasan ang kanyang makamay sa isang maruming basahan. Pero mas maganda kung maiwan niyo na lang po sa talyer bukas para matingnan ko ng husto. Habang nagmamaneho siya pauwi, ang makina ng kanyang sasakyan ay tumatakbo na ng maayos. Ngunit ang kanyang isip at puso ay magulo. Ang amoy ng langis mula sa makamay ni Leo ay tila naiwan sa kanyang manibela. Ang imahe nga malapat nitong likot habang nakayuko sa makina ng kanyang kotse ay nakatata sa kanyang isipan. Ang simpleng pag-alay nito ngang isang bote ng tubig ay mas tumago sa kanya kaysa sa anumang mamahaling regalong natanggap niya mula kay Marco. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa tabi ngang kanyang natutulog na mapapangasawa, hindi ang nalalapit na kasal ang nasa isip niya, kundi ang isang magaspang na mekaniko na may matang pagod, ngunit may mga kamay na kayang ayusin ang lahat ng bagay na sira. Dahil sa pansamantalang pag-ayos ni Leo sa kanyang sasakyan, kinailangan ni Isabel na dalhin ito sa talyer kinabukasan para sa mas masyusing pagsusuri. Ito ang naging perpektong dahilan para muli silang makita, isang kita na sa ibabaw ay transaksyonal lamang pag-ayos ng kotse, pagbabayad ngunit sa ilalim ay may namumuong tensyon na hindi nila kayang pangalanan. Ngunit pagkatapos noon, bumalik muli ang lahat sa normal. Hanggang sa isang araw ng Miyerkules, napansin ni Isabel na wala sa kanyang klase si Miguel. At nang hindi na naman ito pumasok kinabukasan, isang pamilyar na pag-alala ang gumapang sa kanyang dibdib. Bilang guro, obligasyon niyang alamin ang kalagayan ng kanyang estudyante. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ni Leo. Sumagot ito sa ikalawang ring. Ang boses ay magaspang at puno ng pag-alala. Ma'am Isabel, sabi nito, tila alam na kung bakit siya tumatawag. Mataas po ang laknat ni Miguel, hindi po bumababa mula pa kagabi. Ganun po ba? Naipadala niyo na po ba siya sa doktor? Tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay punong tunay na pag-alala. Opo, kaninang umaga, trangkaso daw po. Pinagpapahinga ko lang po dito sa bahay, paliwanag ni Leo. Sige po, naiintindihan ko, sabi ni Isabel. At dito, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip, isang ideya na ipinanganak mula sa kanyang profesional na tungkulin, ngunit dinidiligan ng isang personal na kuryosidad na hindi niya mapigilan. Para po hindi siya mahuli sa klase, kung okay lang po sa inyo, dadaan na lang po ako diyan mamayang hapon pagkatapos ng klase para ihatid ang mga assignments at notes niya. Ilang segundong katahimikan sa kabilang linya. Naku, ma'am, huwag na po kayong maabala, sabi ni Leo. Hindi po abala yon, Ginong Leo. Trabaho ko po yon, iginit ni Isabel, na ginagamit ang kanyang autoridad bilang guro para makuha ang gusto. Sige po, makita na lang po tayo mamaya. At bago pa man makatanggi muli si Leo, ibinaba na niya ang tawag. Pagsapit ng hapon, habang nakmamaneho siya patungo sa tayer, kinukumbinsi ni Isabel ang sarili na ang ginagawa niya ay para lamang sa kapakanan ng kanyang estudyante. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang nagsisinungaling siya. May isang bahagi sa kanya na sabik na makita muli si Leo. Hindi sa loob ng eskwelahan, hindi sa gilid ng kalsada, kundi sa kanyang sariling mundo. Pagdating niya sa talyer, sinalubong siya ng pamilyar na ingay ng gagamit na bakal at amoy ng langis. Nakita niya si Leo na kausap ang isang kliyente. Nang makita siya nito, agad itong nagpaalam sa kausap at lumapit sa kanya, pinupunasan ang kanyang makamay sa isang basahan. Ma'am, pasensya na po sa abala. Sabi nito, tila nahihiya. Walang problema, ngiti ni Isabel. Nasaan si Miguel?
Nasa taas po, sa bahay, nagpapahinga. Halika po, akyatin natin. Sabi ni Leo at iginiya siya sa isang makitit na hagdanang bakal sa likod ng talyer. Habang umaakyat sila, ang ingay ngang talyer ay unti-unting napapalitan ng katahimikan. Bawat hakbang pataas ay tila isang pagpasok sa isang mas pribadong dimensyon ng buhay ni Leo. Pagdating sa itaas, isang simpleng pinto ang nagbukas sa kanilang sala. At dito, natigilan si Isabel. Ang tahanan ni Leo ay ang kabaliktaran ng kanyang malinis at modernong kondominium. Ito ay maliit, bahagyang magulo, ngunit punong buhay. Ang mga libro ni Miguel ay nakakalat sa isang maliit na mesa kainan, sa tabing isang plato na may lamang tirang kanin. Ang masapatos na goma ay nasa isang sulok, sa tabi ng isang bola ng basketball. At sa pader ng kanilang lumang ref, nakadikit ang mamakukulay na drawing ng isang bata, mas simpleng obra na sumisigaw ng pagmamahal. Ang amoy ng lugar ay hindi pa bango ng air freshener, kundi ang amoy ng nilulutong luya at sinayang isang amoy ng tunay na tahanan. Pasensya na po sa kalat, sabi ni Leo, habang tinutungo ang isang maliit na kusina. Nakasuot lamang ito ng puting sando at shorts, at sa unang pagkakataon, nakita ni Isabel ang kabuuan ng kanyang pangangatawan malapat ang mabalikat, matipuno ang mabraso. Hindi na siyang mekanikong nababalot ng damit pantrabaho, kundi isang lalaki sa loob ng kanyang sariling pamamahay. Pinagluluto ko lang po siya ng lugaw. Ang imahe ng magaspang na lalaking ito na marahang hinahalo ang isang kaldero ng lugaw ay may kung anong kumurot sa puso ni Isabel. Ito ang kahinaan na hindi niya inaasahan, isang kahinaan na sa halip na magpababa sa tingin niya rito, ay lalo pa itong naging kaakit-akit. Ang kanyang nga mata ay gumala sa paligid hanggang sa dumapo sa isang litrato na nakapatong sa isang maliit na mesa sa gilid. Isang larawan ng isang masayang pamilya. Isang mas batang Leo, isang maliit na Miguel, at isang napakagandang babae na may matamis na ngiti. Ang babae sa larawan ay may mga matang naniningning, punong pagmamahal habang nakatingin kay Leo. Bago pa man siya makapagtanong, narinig niya ang boses ni Leo sa kanyang likuran. Ang asawa ko, sabi nito. Ang kanyang boses ay malumanay at punong isang pamilyar na lungkot. Si Cynthia, 5 taon na rin siyang wala. Napalingon si Isabel, punong pakikiramay ang kanyang mata. I'm so sorry. Umiling si Leo, isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Okay lang po ma'am. Sanay na rin kami. Lumapit ito sa litrato at hinaplos ito ng marahan. Si Miguel, kamukhang-kamukha niya, pati sa ugali. Sa mga sandaling iyon, ibinaba ni Leo ang kanyang pader. Nakwento ito tungkol kay Cynthia, kung paano sila nakakilala, kung gaano ito kasayahin, at kung gaano kahirap ang buhay nang bigla itong kunin sa kanila ng sakit. Si Isabel ay nakinig lamang, hindi bilang isang guro, kundi bilang isang babae. Nakita niya ang lalim ng pagmamahal ng lalaking ito, ang bigat ng kanyang kalungkutan, at ang tibay ng kanyang puso na patuloy na lumalaban para sa kanyang anak. Ang kanilang pag-usap ay walang mga magagarang salita, walang mga tula, tanging ang hubad na katotohanan ng buhay at pag-ibig at pagkawalama, bagay na hindi kailanman napag-usapan sa kanyang malamig na tahanan kasama si Marco. Kumain po muna kayo, Maam, alok ni Leo, na pinuputol ang kanilang emosyonal na sandali. Pasensya na po, ito lang ang kaya kong ihanda. Kumuha ito ngang isang mangko at nilagyan ito ngang mainit na lugaw. Tumanggi sana si Isabel, ngunit may kung anong nakudyo sa kanya na tanggapin ito. Umupo silang dalawa sa maliit na mesa, sa gitna ng mga libro at kalat, at naksalo sa isang simpleng mangkok ng lugaw. Ang bawat subungang mainit na pagkain ay tila nagpapainit din sa kanyang puso. Ito na marahil ang pinakatotoong hapunan na naranasan niya sa loob ng maraming taon. Ang init, ang pagiging simple, ang katahimikan na puno ng pagintindi, ito ang mga bagay na matagal na niyang hinahanap. Bago umuwi, sinilip niya si Miguel mula sa bukanan ng pinto ng kwarto nito. Mahimbing itong natutulog,
At sa kanyang tabi ay isang basang bimpo na ginamit ni Leo para punasan ang kanyang lagnat. Ang tanawing iyon ang isang amang buong pag-arugang nag-aalaga sa kanyang anak ang tuluyang nagwasa sa anumang natitirang harang sa puso ni Isabel. Habang bumababa siya sa hagdan ng bakal, pabalik sa maingay at magulong mundong Talyer, alam niyang may nagbago na sa kanya. Ang pagbisitang iyon ay hindi lamang paghahatid ng homework. Iyon ay isang pagpasok sa sagradong santuaryo ng buhay ng isang tao, sa kanyang puso, sa kanyang maalaala. Ang profesional na linya sa pagitan nila ay hindi na lamang malabo. Ito ay tuluyan ng nabura. Sa kanyang pagmamaneho pawi sa kanyang maganda, malinis, ngunit walang buhay na apartment, hindi niya maiwasang pagambingin ang bahay na kanyang inuwian at ang tahanang kanyang pinanggalingan. At sa gabing iyon, isang mas malalim na pagnanasa ang isinilang sa kanyang puso, hindi na lamang isang simpleng pagkaakit, kundi isang uhaw para sa init, para sa katotohanan, para sa isang buhay na may tunay na kahulugan. Ang pagbisita ni Isabel sa tahanan ni Leo ay naiwan ng isang markang hindi na mabubura. Tila isang bato na inihagis sa isang payapang lawa, ang ngaalon ng pangyayaring iyon ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan kahit pa ilang araw na ang lumipas. Sa gitna ng kanyang mga klase, habang ipinapaliwanag ang mametapora sa isang tula ni Pablo Neruda, ang imahe ni Leo na naghahalo ng lugaw ang biglang sumusulpot sa kanyang isipan. Sa kanilang marangyang ngunit tahimik na hapunan ni Marco, habang pinapakinggan niya ang kwento nito tungkol sa stock market, ang tunay na init ng simpleng lugaw na pinaksaluhan nila ni Leo ang kanyang hinahanap-hanap. Ang mundo ni Leo, isang mundong dati ay napakalayo sa kanya, ay nagsisimula nang maging isang lihim na kanlungan sa kanyang isipan. Isang lugar na binabalik-balikan niya kapag ang sarili niyang mundo ay nagiging masyadong malamig at malungkot. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng text message. Isang hapon, ilang araw matapos ang kanyang pagbisita, naglakas loob si Isabel na magpadala ng mensahe. "Good afternoon, Ginong Leo. Kumusta na po si Miguel? Sana po ay magaling na siya." Ito ang perpektong dahilan, isang mensahe mula sa isang naalalang guro. Ang sagot ni Leo ay halos agaran. "Okay na po siya, ma'am. Salamat po sa pag-alala." Ang simpleng palitan ng masalitang iyon ang nagbukas ng isang pinto. Kinabukasan, si Leo naman ang unang nag-text. "Ma'am, pinapasabi po ni Miguel, salamat daw po sa notes. Malaking tulong po." At mula roon, ang mensahe ay naging isang pang-araw-araw na ritual. Ang mausapan na nasimula tungkol sa paaral ni Miguel ay unti-unting lumawa. "Kumusta po ang talyer?" tanong ni Isabel isang araw. "Marami po bang trabaho?" sasagot si Leo ng maikling ngunit tapat. At pagkatapos ay ibabalik nito ang tanong, isang tanong na bihirang itanong sa kanya. "Kayo po, ma'am, kumusta po ang araw niyo?" Para kay Isabel, ang simpleng tanong na iyon ay may bigat na hindi kayang tumbasan ng anumang mamahaling regalo. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, may isang taong interesado sa kanyang nararamdaman, hindi lamang sa kanyang managawa. Ang bawat pagbas ng kanyang telepono ay nagdudulot ng isang kakaibang kilig, isang lihim na kagalakan. Madalas niyang nahuhuli ang sarili na nakangiti habang nagbabasa ng mensahe mula kay Leo, isang ngiti na napapansin ni Marco, ngunit ipinapalagay lamang nito na mula sa mga kaibigan o katrabaho. Ang kanilang mapag-usap sa text ay naging isang lihim na mundo. Nakakwento si Isabel tungkol sa isang librong kanyang nabasa, at kahit hindi ito naiintindihan ni Leo, sasabihin nito, "Mukhang maganda po yan. Sana balang araw makaroon din akong oras magbasa." Nakakwento naman si Leo tungkol sa isang makulit na customer o isang mahirap ayusing sasakyan, at si Isabel naman ay taimtim na makikinig na para bang iyon na ang pinaka-interesanteng kwento sa buong mundo. Sila ay naging mga taga-kumpisal ng isa-isa, mga saksi sa maliliit na detalye ng kanilang makaibang buhay. Ang emosyonal na ugnayang ito ang nagbigay daan sa isang pangyayari na tuluyang wawasak sa anumang natitirang harang sa pagitan nila. Isang gabi, habang nakahapunan sila ni Marco, masayang ibinalita nito na natanggap na niya
ang matagal na niyang inaasam na promosyon. Ngunit ang promosyon ay may kasamang kondisyon. Kailangan na niyang manatili sa Hong Kong ng hindi bababa sa 6 na buwan para sa training. Ang lahat na ito ay napagdesisyonan na niya nang hindi man lang kumukonsulta kay Isabel. Marco, paano ang kasal natin? Paano ako? Mahinang tanong ni Isabel, ramdam ang panlalamig sa kanyang buong katawan. Isabel, ano ka ba? Sagot ni Marco, tila nainis pa. This is for our future. Kaya ko tong hinagawa para sa atin. Pwede naman nating i-postpone ang kasal. Besides, you have your school, your little hobbies. You'll be fine. Ang masalitang little hobbies ay tila isang sampal sa kanyang mukha, ang kanyang propesyon, ang kanyang pagmamahal sa panitikan. Ang buong pagkatao niya ay ibinaba sa kategoryang isang simpleng libangan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Isabel na siya ay hindi isang partner, kundi isang palamuti, lamang sa perpektong buhay na binubuo ni Marco para sa kanyang sarili. Hindi na niya kinaya. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tumayo lamang siya. Kinuha ang susing ang kanyang kotse at umalis. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan. Ang nga ilaw ng siyudad ay lumalabo dahil sa maluhang namumuo sa kanyang mamata. Ang kanyang makamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela, habang ang sakit at galit ay nagsusuntukan sa kanyang dibdib. Hindi niya namalayan kung saan siya dinadala ng kanyang nga paa o ng kanyang manibela hanggang sa huminto siya sa isang pamilyar na kalye, ang kalye kung saan nakatayo ang talyer ni Leo. Pinatay niya ang makina at ang biglaang katahimikan ay lalo pang nagpaingay sa kaguluhan sa kanyang isipan. Ang buong kalye ay madilim at tahimik, maliban sa isang bintana sa ikalawang palapag ng talyer. Isang bintana na may mainit na dilaw na ilaw, isang munting parola sa gitna ng kanyang personal na karimlan. Dun, sa loob ng kanyang malamig na kotse, humagulgol si Isabel ng walang tunok. Mula sa kanyang bintana, habang naayos ngang magamit bago matulog, natanaw ni Leo ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa tapat. Kinutuban siya. Dahan-dahan siyang bumaba, nakasuot lamang ng sando at shorts. Maingat siyang lumapit sa kotse at nang makita niya ang anyo ni Isabel sa loob, umiyak, isang hindi may paliwanag na kirot ang kanyang naramdaman. Marahan siyang kumatok sa bintana. Nagulat si Isabel at dali-dali niyang pinunasan ang kanyang maluha. Dahan-dahan niyang ibinaba ang bintana. Ang mukha ni Leo sa labas ay hindi mapanghusga, hindi mausisa. Ito ay puno ng dalisay na pag-aalala. Ma'am Isabel, okay lang po kayo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mas malumanay kaysa dati. Umiling lamang si Isabel, hindi makapagsalita, takot na baka kapak binuka niya ang kanyang bibig ay mas lalo lamang siyang humagulgol. Nakita ni Leo ang laban sa kanyang nga mata. Hindi na ito nagtanong pa. Tinitigan lamang niya itong ilang sandali. At sa mga titik na iyon, naramdaman ni Isabel na naiintindihan siya, na nakikita siya. Hindi niyo po kailangang magpaliwanag. Sa wakas ay sabi ni Leo, basta kung kailangan niyo ngang kausap o kahit kasamang manahimik, nandito lang po ako sa taas. Ang masalitang iyon ay isang salbabida na inihagis sa kanya habang siya inalulunod. Hindi ito isang imbitasyon, hindi ito isang pang-aakit. Iyon ay isang alok ng kanlungan. Isang alok ng pag-unawa na hindi niya kailanman natanggap mula sa lalaking dapat sana'y magbibigay nun sa kanya. Bahagya itong ngumiti, isang malungkot na ngiti bago tumalikot at bumalik sa loob. Naiwan si Isabel sa kanyang kotse, ang masalita ni Leo ay umulit-ulit sa kanyang isipan. Ang alok na iyon, ang simpleng presensya na iyon, ang tuluyang nagwasak sa lahat ng pader na kanyang itinayo. Alam na niya ngayon kung saan siya pupunta kapag ang mundo niya ay gumuho. Ang tanong na lamang ay kung kailan siya aakyat sa hagdan ng iyon patungo sa mainit na ilaw na naghihintay para sa kanya. Ilang gabi ang lumipas pagkatapos ng gabing iyon sa tapat ng kanyang talyer. Ngunit ang alok ni Leo ay nanatiling nakatata sa isipan ni Isabel. Ang masalitang, iyon nandito lang ako ay naging isang panggabing dasal, isang pangakong binubulong niya sa sarili
Kapag ang katahimikan sa kanyang condominium at ang emosyonal na distansya ni Marco ay nagiging masyadong mabigat, ang kanilang palitan ng text ay nagpatuloy, mas naging madalas, mas naging personal. Bawat mensahe ay isang maliit na sinulit na humihigpit sa buhol na namamagitan sa kanilang dalawa. Ngunit alam ni Isabel na hindi sapat ang masalita sa screen. May isang uhaw sa kanya na hindi kayang pawiing ng text message lamang. Isang uhaw para sa presensya, para sa init, para sa katotohanan. Ang pagkakataon ay dumating sa anyo ng isang malakas na bagyo. Biyernes ng gabi, at ang buong Maynila ay binubuhusan ng walang tigil na ulan. Ang hangin ay umuungol, at ang mabintana ng condominium ni Isabel ay nanginginig sa bawat hampas nito. Si Marco ay wala, nasa isang business dinner na naman kasama ang kanyang mga kliyente at malamang ay hindi na makakauwi dahil sa baha. Mag-isa si Isabel sa kanilang malawak at malamig na espasyo. Ang tanging kasama niya ay ang maanino at ang ugong ng bagyo sa labas. Naramdaman niya ang isang matinding pag-isa, isang pakiramdam na tila siya ay isang bilanggo sa kanyang sariling ginintuang hawla. At sa gitna ng kanyang kalungkutan, isang pangalan ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan, Leo. Isang mapangahas na ideya ang nabuo sa kanyang isip. Isang ideya na parehong nakakatakot at nakakaakit. Kailangan niya siyang makita. Kailangan niya ng isang dahilan, ang kanyang kotse. Sasabihin niyang may kakaibang tunok itong ginagawa na lalong lumalakas dahil sa malakas na ulan. Isang napakahinang dahilan alam niya. Ngunit sa puntong iyon, hindi na mahalaga ang dahilan. Ang mahalaga ay ang patutunguhan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, isang haloong takot at pananabik. Kinuha niya ang kanyang susi, at sa isang iglap, siya ay nasa loob ng elevator, pababa, papalayo sa kanyang perpektong buhay, at papalapit sa isang hindi tiyak na panganib. Ang pagmamaneho sa gitnang gagyo ay tila isang paglalakbay sa ibang mundo. Ang mga kalsada ay halos walang laman, ang mga ilaw trapiko ay kumukutitap na parang mga naagaw buhay na bituin sa gitna ng malakas na ulan. Ang kanyang windshield wiper ay humahampas ng mabilis, ngunit hindi pa rin sapat para linawin ang daan sa kanyang harapan. Ngunit alam na alam ng kanyang makamay kung saan liliko, kung saang eskinita papasok. Ang kanyang sasakyan ay tila may sariling isip, dinadala siya sa nag-iisang lugar na gusto niyang puntahan. Pagdating niya sa tapat ng talyer, halos sarado na ang lahat. Ang malaking bakal na gate ay nakababa na, at sa isang saglit ay pinanghinaan siyang loob. Ngunit napansin niya ang isang maliit na siwang at sa loob mula sa gilid ng pinto ng maliit na opisina may isang mahinang sinangang ilaw na tumatagos. May tao pa sa loob. Siya. Alam niyang siya iyon. Ipinark niya ang kanyang kotse at nang hindi na nag-iisip pa, bumaba siya at tumakbo sa gitnang bumubuhos na ulan. Ang bawat patak ay malamig na parang yellow sa kanyang balat. Pagdating niya sa pinto, basang-basa na siya. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha at ang kanyang damit ay kumakapit sa kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang kamay nang siya ay kumatok. Ang pinto ay bumukas at iniluwan nito si Leo. Nakasuot lamang ito ngang simpleng t-shirt at maong, abala sa pagliligpit ng kanyang magamit para sa pag-uwi. Ang kanyang mukha ay napakita ng matinding pagkagulat na agad napalitan ng paalala nang makita ang kalagayan ni Isabel. Isabel, sabi niya, sa unang pagkakataon ay tinawag siya sa kanyang pangalan nang walang kasunod na maam. Anong nangyari sa iyo? Bakit ka nagpapaulan? Bago pa man makasagot si Isabel, hinila na siya ni Leo papasok at mabilis na isinara ang pinto. Biglang humina ang ingay ng bagyo. Napalitan ng tunog ang kanilang mapahinga. Nasa loob sila ng talyer, silang dalawa lang, napapalibutan ng maanino ng masasakyan at amoy ng langis at basang semento. Basang-basa ka, sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Kumuha ito ng isang malinis
nabasahan mula sa kanyang mesa at marahang ipinunas sa buhok ni Isabel. Ang kilos na iyon, na napaka-praktikal, ay naglalaman ng isang intimasiya na nagpainit sa nanginginig na katawan ni Isabel. Umakyat ito saglit sa kanyang hagdanan at bumalik na may dalang isang malinis na tuwalya at isang malaking itim na t-shirt. "Magpalit ka muna," sabi niya. Iniabot ang maito sa kanya habang bahagyang umiwas ng tingin na parabang siya mismo ay nailang sa kanilang sitwasyon. Pumasok si Isabel sa maliit at masikip na banyo ang opisina. Hinubad niya ang kanyang basang blusa at palda ang unipormengang kanyang pagiging Ma'am Isabel at isinuot ang maluwag na t-shirt ni Leo. Ang damit ay malambot sa kanyang balat at may amoy ito na pamilyar na sa kanya, isang halong sabon, pawis, at ang hindi may kakailang amoy ng pagiging si Leo. Paglabas niya, nakita niya itong nagtitimpla ng kape. "Para mainitan ka," sabi niya. Iniabot sa kanya ang isang baso ng mainit na kape. Nagtagpo ang kanilang nga mata sa ibabaw ng baso. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng patuloy na pagampas ng ulan sa labas. Sinubukan ni Isabel na sabihin ang kanyang palusot. Yung kotse ko kasi, panimula niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. May naririnig akong kakaibang tunog. Ngunit hindi na niya itinuloy. Nakita niya sa mga mata ni Leo na alam nito. Alam nitong hindi ang sasakyan ang dahilan. Ang kanilang nga pagkukunwari ay tuluyan nang nalusaw sa gitna ng gabing iyon. Ibinaba ni Leo ang kanyang sariling basong kape. Dahan-dahan siyang lumapit kay Isabel. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting nawawala. Itinaas niya ang kanyang kamay at sa isang saglit ay inakala ni Isabel na hahawakan siya nito. Ngunit sa halip, ang kanyang magaspang na hinlalaki ay marahang pinahid ang isang naligaw na pata ng ulan mula sa kanyang pisngi. Ang dampingang kanyang balat ay tila isang kuryente na gumapang sa buong katawan ni Isabel. "Hindi ka pumunta dito dahil sa kotse mo?" bulong ni Leo. Ang kanyang mata ay nakatitik sa kanya, tila binabasa ang kanyang kaluluwa. Umiling si Isabel, isang tahimik na pag-amin. At sa sandaling iyon, alam na nilang pareho na wala ng atrasan. Marahan siyang yumuko, ang kanyang mukha ay papalapit ng papalapit sa kanya. Ang una nilang halik ay marahan, isang pagtatanong, isang pag-atubili. Ang kanyang ngalabi ay mainit at may lasang kape. Hindi lumaban si Isabel. Sa halip, isang mahinang buntong hininga ang kumawala sa kanya at ang kanyang makamay ay umakyat at napahawa sa matitigas na dibdib ni Leo. Iyon na ang hudyat na hinihintay nito. Ang halik na nagsimula ng marahan ay biglang lumalim, naging mapusok, naging desperado. Ito ang paglaya ng lahat ng kanilang mga tinatagong pagnanasa ng malinggo ng mapalihim na sulyap at mga mensahe sa hating gabi. Ipinulupot ni Leo ang kanyang braso sa baywang ni Isabel at idiniin siya sa kanyang katawan hanggang sa walan ng espasyo sa pagitan nila. Ang braso naman ni Isabel ay yumakap sa kanyang bato, ang kanyang daliri ay isinuklay sa kanyang buho. Sa gitna ng ugong ng bagyo sa labas, sa loob ng tahimik na talyer, sila ay lumikha ng kanilang sariling bagyo, isang unos ng pagnanasa na tuluyang guguho sa kanilang mga mundo. Ang ulan ay unti-unti nang humihina. Ang malakas na pagbuhos ay napalitan ng isang ambon na marahang tumatapik sa yerong bubong ng talyer. Ngunit sa loob ang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa bagyo. Pagkatapos ng halik na iyon, isang halik na tila humigop ng lahat ng hangin at salita sa kanilang paligid, sila ay nakatayo lamang, makaharap, habang ang kanilang mapahinga ay unti-unting bumabalik sa normal. Ang hangin ay mabigat, puno nga hindi masabing salita, ng pananabi na nagaroon ng katuparan at ng kasalanang kapwa nila pinagsaluhan. Nakita ni Isabel sa mata ni Leo ang isang halongang pagnanasa at pagkalito, isang refleksyon ng sarili niyang nararamdaman. Si Leo ang unang bumasak sa katahimikan. "Isabelle," bulong niya, ang kanyang boses ay paos. Tila may gusto siyang sabihin, ngunit walang masalitang lumabas. Sa halip,
Marahan niyang binitiwan ang kanyang baywang. Isang kilos na tila mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Kailangan mo nang umuwi, sabi niya, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang init sa pagitan nila ay napalitan ng isang malamig na realidad. Tumango lamang si Isabel, hindi magawang magsalita. Ang kanyang malabi ay bahagyang namamaga pa at ramdam pa rin niya ang lasang kape ni Leo. Tinulungan siya ni Leong ayusin ang kanyang basang damit, na ngayon ay halos tuyo na, bago sila lumabas sa talyer. Ang paglalakbay pabalik sa kanyang condominium ay ang pinakatahimik at pinakamabigat na biyaheng naranasan niya. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng makina ng sasakyan at ang paminsan-minsang paggampas ng windshield wiper. Bawat isa ay tila nalulunod sa sarili nilang mga iniisip sa bigat ng kanilang ginawa. Pagdating sa harap ng kanyang gusali, walang paalamanan, walang mga pangako. Isang tango lamang mula kay Leo bago siya bumaba. Pagpasok ni Isabel sa grand lobby, ang pakakaibangang dalawang mundo ay tila isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Ang sahig na gawa sa marmol, ang malamig na hangin mula sa aircon, ang magalang na pakbatingang gwardiya, lahat ng ito ay bahagi ng isang mundong tila hindi na niya kinabibilangan. Pag-akyat niya sa kanyang apartment, ang katahimikan ay sumalubong sa kanya na parang isang kalaban. Ang amoy nga mahaling air freshener ay tila sumasakal sa kanya, isang amoy na napakalinis kumpara sa amoy langis, bakal, at ulan na kumapit sa kanyang balat mula sa talyer. Nakasalansa ng mayos ang masapatos ni Marco sa may pintuan. Ang kanyang briefcase ay nakapatong sa isang silye. Sa dingding, naroon ang kanilang engagement picture, 2 taong nakangiti sa kamera, nagpapanggap ngang isang perpektong pag-ibig. Tinitigan ni Isabel ang babae sa larawan. Ang babaeng iyon, na may maamong ngiti at mga matang punong pangarap, ay hindi na siya. Ang babaeng iyon ay hindi pa nakakatikim ngang isang halik na kayang gumiba ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang babaeng iyon ay hindi pa nakakaramdam ng ganitong uri ngang kasalanan. Nagmadali siyang pumasok sa banyo, hinubad ang damit ni Leo na nakatago pa rin sa ilalim ng kanyang blusa. Itinago niya ito sa pinakailalim ng kanyang aparador na parabang ito ay isang ebidensya ng isang krimen. Pumasok siya sa shower at hinayaan ang mainit na tubig na bumuhos sa kanyang katawan. Kinuskos niya ang kanyang balat na parabang kaya niyang hugasan ang lahat ng bakas ni Leo. Ngunit habang ginagawa niya iyon, ang ngaalala ay lalo lamang tumitindi. Ramdam pa rin niya ang bigat ng gabraso ni Leo sa kanyang likod, ang gaspang ng kanyang balat sa kanyang gakamay, ang init ng kanyang hininga sa kanyang lig. Ang bawat patak ng tubig ay isang paalala. Hindi niya kayang hugasan si Leo. Si Leo ay nakatatak na ngayon hindi lamang sa kanyang balat, kundi pati sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos maligo, dahan-dahan siyang pumasok sa kanilang kwarto. Naroon si Marco mahimbing na natutulog, ang kanyang pahinga ay malalim at regular. Ang payapang anyo nito ay isang kutsilyong lalong sumugat sa kanyang budi. Isang taong nagtitiwala sa kanya, isang taong walang kamalay-malay sa kanyang kataksilan. Dahan-dahan siyang humiga sa tabi nito, maingat na huwag gumawa ng anumang ingay. Ngunit ang kama, na dati niyang kanlungan, ay tila naging isang lugar ng paglilitis. Dito, sa tabing kanyang mapapangasawa, isang desperadong ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang paraan para burahin ang nangyari, para patunayan sa kanyang sarili na ang lahat ay isang pagkakamali lamang. Isang paraan para ibalik ang dati. Dahan-dahan, gumapang ang kanyang kamay at hinawakan ang balikat ni Marco. Nagising ito, bahagyang nagulat. Isabel, may problema ba? Wala, bulong niya. I just miss you. At sa mga salitang iyon, sinimulan niya itong halikan. Isang halik na pilit, isang halik na punong pakukunwari, isang desperadong pagtatangka na muling buhayin ang isang bagay na matagal ng patay. Sumagot si Marco sa kanyang mahalik, marahil ay nagulat ngunit hindi tumutol. Ngunit habang ang kanilang makatawan ay makadikit, ang isip ni Isabel ay nasa ibang lugar.
Ang maalabi ni Marco ay masyadong malambot, ang kanyang mahaplos ay masyadong banayat, ang kanyang amoy, isang mamahaling pabango, ay tila artipisyal at walang buhay. Sa papikit ng kanyang mamata, hindi ang mukha ni Marco ang kanyang nakita kundi ang mukha ni Leo. Ang magaspang nitong pisngi, ang matitinding titi nito, ang paraan ng pag-angkin nito sa kanyang nalabi. Habang hinahakan siya ni Marco, ang hinahanap ng kanyang katawan ay ang magaspang na haplos ni Leo. Ang bawat pakdamping ng kanyang fiancé ay isang paalala ng lahat ng wala sa kanila ang apoy, ang bagsik, ang hindi may paliwanag na koneksyon. Ang dapat sanang maging isang akto ngang pag-isa ay naging isang malinaw na pagtataksil sa kanyang isipan. Mas naramdaman niya ang kanyang kasalanan hindi noong kasama niya si Leo, kundi ngayon habang kasama niya si Marco. Matapos ang lahat, mabilis na nakatulog muli si Marco, kuntento at walang kamalay-malay. Ngunit si Isabel ay dilat, nakatitig sa kisame. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay tila isang malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib. Ngunit sa ilalim ng bigat na iyon may isang lihim na agos na dumadaloy, ang agos ng pagnanasa. Inulit-ulit niya sa kanyang isipan ang bawat segundo ng gabing iyon sa talyer. Ang kilik, ang takot, ang hindi may kakailang sarap. Ang pakiramdam na sa wakas, pagkatapos ng maraming taon, siya ay tunay na buhay. Habang ang unang sinaang araw ay nagsimulang tumagos sa masiwang ng kanilang bintana, isang malamig na katotohanan ang gumising kay Isabel. Ang buhay niya ay nahati na sa dalawa. Mayroong si Ma'am Isabel, ang perpektong fiancé na nakatira sa isang magandang kondominium. At mayroong si Isabel, ang babaeng nabuhay sa isang halik sa gitna ng isang maulang gabi sa isang magulong talyer. Ang kasalanan ay toto at mabigat, ngunit ang pagnanasa ay hindi may kakaila at nakakabuhay. At alam niya, sa isang katiyakan na parehong nakakatakot at nakakapangakit, na ang gabing iyon ay hindi ang katapusan. Iyon ay simula pa lamang ng kanyang pagkahulog. Ang mga sumunod na araw ay isang uri ng pagdurusa para kay Isabel. Ang kanyang katawan ay bumalik sa kanyang perpektong buhay, ngunit ang kanyang kaluluwa ay naiwan sa magulo at maulang talyer na iyon. Ang bawat gabi sa tabi ni Marco ay isang paglilitis. Ang bawat pagising sa umaga sa kanilang malinis at tahimik na silid ay isang paalalang kasalanan ng kanyang itinatago. Ang alaala na, halik ni Leo ay tila isang lagnat na hindi bumababa, isang apoy na patuloy na naniningas sa kanyang dugo. Sinubukan niyang labanan? Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa trabaho, nagpakapagod sa pag-check ng mga papel. Ngunit kahit ang mga salita sa mga libro ay tila nanunukso sa kanya, bumubulong ng mga kwento ng ipinagbabawal na pag-ibig. Ang pagkukunwari ay naging isang mabigat na pasanin. Sa bawat pagngiti niya kay Marco, sa bawat pag-arte niya bilang isang masayang mapapangasawa, nararamdaman niya ang unti-unting pagkamatay ng kanyang sarili. Ang Gil ay naroon, isang matalas na tinik sa kanyang dibdib. Ngunit sa ilalim ng Gil, may isang mas malakas na damdamin na lumalago, isang matinding pangungulila. Isang pangungulila sa pakiramdam na maging buhay, na maging ninanasa, na maging toto. Ang Isabel na kasama ni Marco ay isang multo. Ang totoong Isabel, ang babaeng punong pagnanasa, ay naghihintay sa kanya sa lugar na iyon na amoy langis at bakal. Hanggang sa isang hapon, hindi na niya kinaya. Pagkatapos ng kanyang klase, habang ang nga estudyante ay masayang nagsisiwian, siya ay naiwang nakaupo sa kanyang mesa, nakatitik sa kawalan. Ang kahungkagan sa kanyang puso ay mas malakas na kaysa sa kanyang takot. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang maramdaman ulit iyon. Hindi para sa sarap, kundi para patunayan sa sarili niyang hindi niya iyon katang-isip lamang. Sa isang iglap, tumayo siya, ang kanyang desisyon ay nabuo na. Hindi ito bunga ang kahinaan, kundi ang isang desperadong pangangailangan na mabuhay. Nagmaneho siya patungo sa talyer. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay isang hakbang papalayo sa kanyang dating buhay. Nahanda siya ang isang napakahinang palusot sa
kanyang isipan sasabihin niyang may naiwan siyang panyo sa opisina nito nung gabing umulan. Isang kasinungalingan na kahit siya ay hindi kayang paniwalaan. Pagdating niya, ang pamilyar na ingayng talyer ang sumalubong sa kanya. Naroon si Leo, nakahiga sa ilalim ng isang kotse. Ang kanyang mabinti lamang ang nakalabas. Nag-atubili si Isabel sa may pasukan. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Tila naramdaman ni Leo ang kanyang presensya. Dahan-dahan itong gumulong palabas mula sa ilalim ng sasakyan. Nang makita siya nito, ang kanyang muka ay hindi napakita ng pagkagulat, kundi ng isang mabigat na pagunawa. Tila hinihintay na niya ang kanyang pagbabalik. Dahan-dahan itong tumayo. Pinunasan ang kanyang mga kamay na punong grasa sa isang basahan. Hindi ito nagsalita. Hindi rin nagsalita si Isabel. Ang ingayng talyer sa kanilang paligid ay tila naglaho. Tanging ang kanilang mata ang nag-usap. Sa mata ni Isabel, nakita ni Leo ang lahat ang pag-aalinlangan, ang kahihiyan, at ang hindi may kakailang pagnanasa. At sa mata naman ni Leo, nakita ni Isabel ang isang tanong at ang isang pangako. May naiwan yata ako dito. Halos pabulong na sabi ni Isabel. Ang kanyang palusot ay lumabas na mahina at walang buhay. Hindi sumagot si Leo. Tinitigan lamang niya itong ilang sandali pa, bago dahan-dahang lumapit. Kinuha nito ang kanyang kamay. Ang iniragaspang ng palat nito ay isang pamilyar na kuryente na gumapang sa kanyang buong katawan. Walang salita, hinila siya ni Leo, palayo sa liwanag nga hapon, palayo sa mga matang maaring makakita. Dinala niya siya sa pinto ngang mali na opisina sa likod. Pinuksan niya ito, iginiya siya papasok at pagkatapos ay sinara. Ang malakas na paglik ng lock ng pinto ay isang hatol, ang hatol na tuluyan, na nilang isinara ang kanilang mga sarili sa labas ng mundo at sa lahat ng tama at mali. Sa loob ng masikip na opisina, sa gitna ng amoy ng lumang papel, kape, at langis, hinarap siya ni Leo. Ang kanyang mata ay naalab. Dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. At pagkatapos, ang kanyang daliri ay bumaba sa mabutones ng kanyang blusa. Nanginginig ang mga kamay nito, isang tanda na kahit siya ay kinakabahan. Bawat butones na kanyang natatanggal ay tila isang tanikalang napuputol. Nang maramdaman ni Isabel ang malamig na hangin sa kanyang balat, isang huling pag-aatubili ang kanyang naramdaman, ang huling tinig ng kanyang konsensya. Leo, hindi to tama. Bulong niya, ang kanyang maluha ay nagsimulang mamuo. Ikakasal na ako. Ang kanyang salita ay tila hangin lamang na dumaan. Hindi ito pinakinggan ni Leo. Sa halip, sinakop nito ang kanyang bibig sa isang halik na mas malalim, mas mapusok, mas mapang-angkin kaysa sa una. Itinula siya nito ng marahan hanggang sa ang kanyang likod ay sumayad sa malamig na pader, sa tabi ng isang kalendaryong punong ng magamarkang grasa. Shh! Bulong nito sa pagitan ng kanilang mga halik. Ang kanyang hininga ay mainit sa kanyang ngalabi. Sa oras na to, Isabel, sa lugar na to. Akin ka lang, ang maksalitang iyon ang tuluyang bumasak sa lahat ng natitira niyang pagpipigil. Iyon ang pahintulot na kanyang hinihintay. Ang pahintulot na kalimutan kung sino siya, kung ano ang kanyang responsibilidad. Sa sandaling iyon, hindi siya si Ma'am Isabel, ang guro, hindi siya ang mapapangasawa ni Marco. Siya lamang si Isabel, isang babae na uhaw sa pagmamahal at pagnanasa, at si Leo ang kanyang bukal. Ang kanilang pag-isa ay hindi banayad. Ito ay marahas, desperado, at punong lahat ng kanilang na tinatagong emosyon. Ang bawat haplos ay isang pag-angkin, ang bawat halik ay isang pagpapalaya. Ang gaspangang kanyang makamay sa kanyang makinis na balat, ang bigat ng kanyang katawan laban sa kanya, ang tuno ang kanilang mahininga na humahalo sa mafled na ingay-eng talyer sa labas, lahat ng ito ay bumubuo ng isang simponya ng ipinagbabawal na pagnanasa.
Ang sakit ng kanyang kasalanan ay nahaluan ng hindi may kakailang sarap ng paglaya. Ito ay isang pagtatagpo ng dalawang makaibang mundo. Isang banggaan na lumika ang isang pagsabog na tuluyang wawasak sa kanila. Sa ibabaw ng lumang mesa na puno ng resibo at papel, sa loob ng maliit na opisinang iyon, tuluyan ng isinuko ni Isabel ang kanyang sarili, hindi lamang ang kanyang katawan, kundi pati na rin ang kanyang kaluluwa. At sa gitna ng kanilang pag-isa, alam na niya, wala nang daan pabalik. Ito ang unang araw ng kanyang bagong buhay, isang buhay na binuo sa pundasyon ng isang matamis na kasalanan. Ang unang pagtatagpo kanilang magkatawan sa maliit na opisina ni Leo ay hindi naging ang huli. Ito ay naging isang mitsa, isang apoy na sa halip na mamatay ay lalo pang lumaki at kumalat, tinutupo ang lahat ng natitirang paalinlangan at pagpipigil ni Isabel. Ang kasalanan ay hindi nawala. Sa halip, ito ay naging isang kasama, isang anino na laging nakabuntot sa kanya, ngunit natutunan na niyang mabuhay kasama ito. Dahil ang kapalit ng kasalanang iyon ay isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan, ang pakiramdam na siya ay buhay. Nagsimula ang kanyang buhay na may dalawang mukha, isang buhay na maingat na hinati sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa umaga, siya pa rin si Ma'am Isabel, ang respetadong guro ng panitikan. Ang kanyang damit ay plansado, ang kanyang buhok ay maayos, at ang kanyang ngiti ay laging nasa lugar. Perpekto siya sa kanyang papel. Ngunit sa ilalim ng kanyang profesional na anyo, may isang lihim na nag-aalab. Ang kanyang mata ay may bagong kislap, isang bagay na napapansin ng kanyang kasamahang guro. "You look blooming, Isabel," sabi nila. Ang tanging isinasagot niya ay isang matipid na ngiti, lingid sa kanilang kaalaman na ang pamumukatkat na iyon ay dinidiligan ng isang ipinagbabawal na pag-ibig. Ang kanyang mahapon ang naging pinakamapanganib at pinakainaasam niyang bahagi ng araw. Gagawa siya nga dahilan isang biglang sakit ng ulo, isang meeting na kailangan niyang puntahan, isang proyektong kailangan niyang tapusin sa labas ng eskwelahan. Ang pagsisinungaling ay naging kasing natural ngang pahinga. Ang bawat kasinungalingan ay isang maliit na hakbang papalayo sa kanyang dating buhay at papalapit sa talyer ni Leo na naging kanilang santuaryo. Ang talyer, na dati ay isang lugar na dayuhan sa kanya, ay naging kanlungan ng kanilang pagnanasa. Sa gitna ng ingay nga gagamit na bakal at amoy gasolina, sa loop ngang maliit na opisina o minsan ay sa apartment sa itaas, sa kama kung saan natutulog si Leo gabi-gabi, doon nila ninanakaw ang mga sandali. Doon, hindi siya si Ma'am Isabel, siya lamang si Isabel. At sa gabisik ni Leo, natuklasan niya ang isang bagong bersyon ng kanyang sarili. Isang babaeng mapangahas, walang takot, na kayang sumigaw sa gitna ng kanilang pag-isa, na kayang magpakalunot sa sarap ng walang pag-aalinlangan. Ang kanilang mapagtatalik ay hindi lamang pisikal. Iyon ay isang pag-usap ng kanilang kaluluwa. Sa bawat haplos, sa bawat halik, ibinubuhos nila ang lahat ng kanilang kalungkutan, lahat ng kanilang pagkabigo, lahat ng kanilang malihim na pangarap sa mga sandaling iyon. Pagkatapos ng init ng kanilang pagnanasa, habang nakahiga sila sa dilim at pinapakinggan ang tibok ng puso ng isa't isa, doon sila tunay na nakakakilala. Ikinukwento ni Isabel ang tungkol sa kanyang pakiramdam na tila siya isang palamuti lamang sa buhay ni Marco. Ikinuwento naman ni Leo ang hirap ng pagpapalaki kay Miguel ng maisa, ang kanyang takot na baka hindi niya maibigay ang lahat ng pangangailangan nito. Sila ay naging makasintahan, makaibigan, at tagakumpisal ng isa't isa. Ang kanilang ugnayan ay lumalim, hindi na lamang ito isang simpleng pagkaakit. Ito ay naging isang pangangailangan. Ang kabilang muhang kanyang buhay ay isinusuot niya pagsapit ng gabi, sa kanyang pag-uwi sa malamig at malinis na condominium, sa pagbabalik niya sa papel bilang ang perpektong mapapangasawa ni Marco. Ang paglipat mula sa isang mundo patungo sa isa pa ay nakakapagod. Ang init ng katawan ni Leo ay napapalitan ng malamig na kumot sa kanyang kama. Ang amoy ng talyer ay napapalitan ng artipisyal
napabango ng kanilang tahanan. Ang matotoong pausap ay napapalitan ng formal at walang lamang tanungan ni Marco. Isang gabi, isinama siya ni Marco sa isang magarbong corporate dinner sa isang hotel sa Makati. Nakasuot si Isabel ng isang eleganteng itim na bestida. Ang kanyang buho ay nakaayos ng profesional at ang kanyang muha ay may perpektong kolorete. Pinakilala siya ni Marco sa kanyang mga kasosyo sa negosyo. "This is my beautiful fiancé, Isabel." Ngumiti si Isabel, nakipagkamay at nakipag-usap tungkol sa mga bagay na wala siyang pakialam. Kinampanan niya ang kanyang papel ng walang mali. Ngunit habang nakaupo siya roon, sa gitna ng tunong ng kakubirtos at matatalinong usapan tungkol sa pera, naramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang telepono sa loop ng kanyang maliit na pitaka. Palihim niya itong sinilip sa ilalim ng mesa. Isang mensahe mula kay Leo. "Kumakain ka na ba? Huwag kang magpapagutom." Isang simpleng mensahe, ngunit para kay Isabel, iyon ay isang lubid na humila sa kanya pabalik sa realidad, sa kanyang totoong mundo. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang malabi, isang ngiting toto na agad niyang itinago. Isang kasosyo ni Marco ang natanong sa kanya. "So, Isabel, what do you do?" Bago pa man siya makasagot, si Marco na ang sumagot para sa kanya. "She's a high school literature teacher. It's a noble profession, keeps her busy." Ang mga salitang iyon, kahit walang masamang intensyon, ay tila isang patunay ng lahat ng sinasabi niya kay Leo, na para kay Marco, ang kanyang propesyon ay isang bagay lamang na keeps her busy. Sa sandaling iyon, bigla niyang naalala ang hapon na iyon sa talyer, ang init, ang pawis, ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Leo na parabang siya na ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Naalala niya ang sinabi nito habang nakahiga sila, "Ang talino mo, Isabel. Sana naging kasing husay mo ako sa mga salita." Bigla, ang ingay ng restaurant ay tila humina. Naramdaman niya na siya ay isang impostor sa lugar na iyon. Ang kanyang totoong buhay ay wala ron, wala sa tabi ng lalaking pagkakasalan niya, kundi nasa isang magulong talyer, sa piling ni isang mekanikong mas naiintindihan pa ang kanyang kaluluwa. "Are you okay, honey? You look pale," tanong ni Marco na napansin ang kanyang pagkatulala. "I'm fine," mabilis niyang sagot, pilit na ngumiti. "Medyo napagod lang siguro." Ang pagsisinungaling ay naging pangalawang balat na niya. Ang buhay na may dalawang mukha ay nagsimulang mag-iwan ng bakas. Siya ay palaging pagod, palaging balisa. Ang bawat tunog ng kanyang telepono ay nagdudulot ng isang maliit na atake sa puso. Ang linyang nahihiwalay sa kanyang dalawang mundo ay unti-unting lumalabo. Ngunit kasabay ng pagod at takot ay ang isang bagong sigla. Mas naging kumpiyansa siya, mas naging mapangahas. Ang panganib ay isang droga na unti-unti niyang kinahuhumalingan. Gabi-gabi, sa kanyang pag-uwi, siya ay isang eksperto na sa paglilinis ng ebidensya tinitiyak na walang amoy na kumapit sa kanyang damit, na walang bakas ng grasa sa kanyang balat. Siya ay isang perpektong kriminal ng pag-ibig, ngunit alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ang ganitong uri ng balansa ay hindi magtatagal. Ang bawat ninanakaw na sandaling kaligayahan ay isang hakbang papalapit sa isang hindi maiwasang kapahamakan. Ang bawat ninanakaw na sandali ay tila isang matamis na lason habang lumalalim ang relasyon nina Isabel at Leo, kasabay nitong lumalalim ang kanilang pagiging kampante. Ang kanilang mapagkikita ay naging isang pamilyar na ritual, isang mapanganib na sayaw na sa kanilang isip ay perpekto na nilang nakabisado. Ang takot na mahuli ay napalitan ng isang adiksyon sa panganib. Naging mas matapang sila, mas walang ingat, na parabang ang mundo sa labas ng kanilang lihim na paraiso ay hindi na umiiral. Ngunit ang katotohanan, tulad ng isang magnanakaw sa gabi, ay laging nag-abang ng tamang pagkakataon upang maningil. Ang unang senyalas ng panganib ay hindi dumating sa anyo ng isang malakas na pagsabog, kundi sa isang napakaliit at tahimik na bagay. Isang kislap ng pilak sa ilalim ng unan. Isang hapon,
Habang naayos ng kanyang sarili sa apartment ni Leo pagkatapos ng kanilang paisa, na mamadaling isinuklay ni Isabel ang kanyang buho. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya namalayan na ang isa sa kanyang mga pila na hair clip, isang simpleng palamuti na may disenyong dahon, ay nahulog mula sa kanyang buho at gumulong sa ilalim ng unan sa kama ni Leo. Isang maliit na pirasong kanyang mundo na naiwan sa gitna ng mundo nito. Lumipas ang ilang araw. Isang Sabado ng umaga, habang tinutulungan ni Miguel ang kanyang ama sa paglilinis ng bahay, siya ang nakakita nito. Inayos niya ang kamangang kanyang ama at nang iangat niya ang unan, kumislap ang pilak na hair clip. Kinuha niya ito. Hindi ito sa kanyang yumaong ina, masyadong moderno ang disenyo. Hindi rin ito ang uringang bagay na bibilhin o gagamitin ng sinumang kamag-anak nilang babae. Hinawakan niya ito sa kanyang palad. Sa kanyang isipan, may isang pamilyar na imahe ang kanyang guro, si Maam Isabel, na madalas gumamit ng ganitong uri ng palamuti sa kanyang laging maayos na buhok. Nang gabing iyon, habang nahahapunan sila, tahimik na inilapak ni Miguel ang hair clip sa mesa, sa tabi ng plato ang kanyang ama. Hindi ito galit, hindi nagtatanong ng may panunumbat. Ang kanyang boses ay kalmado at simple. "Tay, kanino to?" tanong niya. Tinitigan ni Leo ang maliit na bagay sa mesa at sa isang iglap, ang lahat ng dugo sa kanyang mukha ay tila hinigop ng lupa, nanlamig siya. Ang kanyang puso ay nasimulang kumabo ng malakas. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ng kanyang anak. Yan, nautal na sabi ni Leo, pilit na nag-isip ng isang mabilis na palusot. Naiwan yan ng kliyente ko kahapon. Hinahanap nga niya. Itatabi ko para maibalik ko sa Lunes. Isang kasinungalingan na kahit siya mismo ay hindi makapaniwala. Hindi na nagsalita pa si Miguel. Kinuha lamang niya ang kanyang kutsara at nagpatuloy sa pagkain. Ngunit ang katahimikan na iyon ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Sa mga matang kanyang anak, nakita ni Leo ang isang bagay na sumira sa kanyang puso, isang bakas ng pagkadismaya, ang tiwala. Sa unang pagkakataon, sinungaling siya sa kanyang anak dahil sa kanyang kasalanan. Ang tamis ng kanyang sandali kasama si Isabel ay biglang napalitan ng isang mapait na lasa. Ito ang presyo. At ito ay nagsisimula pa lamang. Ang ikalawang yugto ng bagyo ay dumating ng mas mabagsik at mas mapanganib. Isang Martes ng hapon, sinabi ni Isabel kay Marco na mayroon siyang isang mahalagang faculty seminar na magtatagal hanggang gabi. Ito ang kanyang perpektong alibi para makasama si Leo ng mas matagal. Habang ang mundo sa labas ay abala, sila ay makasama sa apartment ni Leo. Nawala sa init ng kanilang yakap at halik, ligtas sa kanilang munting mundo. Samantala, sa kabilang panig ng siyudad, biglang nakansela ang huling meeting ni Marco. Naisip niyang sorpresahin si Isabel. Uuwi siya ng maaga. Susunduin niya ito mula sa seminar at dadalhin sa isang mamahaling hapunan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Isabel. Isang ngiti ang nasa kanyang malabi. Sa apartment ni Leo, ang telepono ni Isabel na nakapatong sa mesa sa tabing kama ay umilaw. Pangalan ni Marco ang lumabas sa screen. Nakita ito ni Isabel mula sa balikat ni Leo at isang matinding takot ang biglang bumalot sa kanya. Para siyang binuhusan ng isang baldang yelo, hindi niya ito sinagot. Ngunit muling tumawag si Marco at muli, sa bawat peck ring, ang takot ni Isabel ay lalong tumitindi. "Hindi mo ba sasagutin yan?" tanong ni Leo, na naramdaman ang biglaang paninigas ng kanyang katawan. "Hindi." Halos pabulong na sagot ni Isabel. Alam niyang nasa seminar ako. Ngunit pagkatapos ng mga tawag, nagsimulang dumating ang mga text message. "Honey, where are you? Uwi ako ng maaga. Surprise." Ang sumunod na text ay ang nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat. "Hindi pa ba tapos yung seminar? Susunduin na lang kita. Sa hotel nga ulit yan?" Sa puntong iyon, ang mundo ni Isabel ay gumuho. Wala na ang sarap, wala na ang pagnanasa. Ang tanging naroon ay ang dalisay na takot. Nahuli na siya.
Diyos ko, Leo, sabi niya, habang nagmamadaling tumayo mula sa kama, ang kanyang nga kamay ay nanginginig. Papunta siya dito. Hindi sa hotel. Susunduin niya ako. Ang sumunod na mga eksena ay puno ng kaguluhan. Nakmamadali silang nakbihis. Ang kanilang mga damit ay nakalat sa sahig. Ang magkamay ni Isabel ay nanginginig ng husto na hindi niya may pasok ang butones ng kanyang blusa. Si Leo kahit na natataranta rin ay pilit siyang pinapakalma. Mag-isip ka, Isabel, mag-isip ka, sabi niya sa kanyang sarili. Kailangan niyang isang palusot at kailangan niya ito ngayon din. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang daliri ay halos hindi makapag-type. OMG! Sorry, naka-silent phone ko. Katatapos lang ng seminar. Ayaw na namang mag-start ng kotse ko. Nakuha ko, nagamit ko. Pasabay na lang ako sa kasamahan ko pauwi. Huwag mo na akong sunduin. See you at home! Isang kasinungalingan na binuo sa isang lumang kasinungalingan, isang desperadong pagtatangka na iligtas ang kanyang sarili. Pagkatapos ipadala ang text, sila ay nakaupo lamang sa sala ni Leo, makalayo, hindi nag-imikan. Ang init at koneksyon sa pagitan nila ay biglang nawala, napalitan ng isang malamig at nakakabinging takot. Nakita nila sa mga matangan isa't isa ang bangin na muntik na nilang kahulugan. Ang kanilang lihim na mundo ay hindi pala kasing ligtas ng kanilang inaakala. Nang sa wakas ay umuwi si Isabel, kinailangan niyang harapin si Marco. Nagawa niyang umarte ng normal, ngunit sa loob niya, siya ay wasak. Ang stress ay nagsimulang makaapekto sa kanya. Sa eskwelahan, naging makakalimutin siya. May mga papel siyang hindi namarkahan. Minsan, habang nakaklase, bigla na lang siyang natutulala. Ang kanyang maingat na itinayong paderengang kahinahunan ay nagsisimula ng magkaroon ng mga bita. Ang kanilang napakikita ni Leo ay hindi na naging tulad ng dati. Ang bawat sandali ay may bahid ng takot. Ang bawat halik ay may kasamang paaalinlangan. Ang bawat yakap ay may kasamang tanong kung ito na ba ang huli. Ang kilik ay napalitan ng kaba. Ang kanilang paraiso ay naging isang kulungan na gawa sa takot at kasinungalingan. Ang bagyo ay dumating na at alam ni Isabel na ito ay simula pa lamang. Ang pagguhungang kanyang perpektong mundo ay malapit ng maganap. Ang maaraw pagkatapos ng kanilang mga muntikang pagkahuli ay nag-iwan ng isang lamat sa kanilang lihim na paraiso. Ang dating walang pakundangang pagnanasa ay nahaluan ng isang mapait na takot. Ang bawat pakikita nila ay may kasamang pag-ingat. Ang bawat halik ay may bahid ng pangamba. Ang dating kilik na dulot ng panganib ay napalitan ng isang nakakapagod na pagiging alerto. Ang kanilang santuaryo ay nagsisimulang maging isang kulungan at ang napader ay tila unti-unting lumalapit sa kanila. Isang gabi, pagkatapos ng isa na namang ninakaw na hapon, sila ay tahimik na nakahiga sa kama ni Leo. Ang init ng kanilang magkatawan ang tanging nagsisilbing init sa lumalamig na silit. Si Isabel ang unang bumasak sa katahimikan. Ang kanyang boses ay isang bulong, puno nga plano na sa pandinig ni Leo ay parang nga dagdag na tanikala lamang. May business conference si Marco sa Cebu sa susunod na buwan. Sabi niya, 3 araw siyang mawawala. Baka pwede tayong makita ng mas matagal. Pwede kang matulog sa apartment ko. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Napansin niyang hindi siya tinitingnan ni Leo. Ang mata nito ay nakatiti sa kisame. Ang kanyang mukha ay isang blangkong canvas na pinipintahan ng lungkot at pagod. Dahan-dahang umupo si Leo sa gilid ng kama. Ang kanyang malapat na likod ay nakatalikod kay Isabel. Ang kilos na iyon ay mas malinaw pa kaysa sa anumang salita. May nakbago. May katapusan na papalapit. Isabel, kailangan nating mag-usap, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa at seryoso. Walang bahid ng pagnanasang naririnig ni Arati. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Isabel. Umupo rin siya. Tungkol saan? Huminga ng malalim si Leo bago humarap sa kanya.
At sa kanyang mga mata, nakita ni Isabel ang isang sakit na higit pa sa simpleng pag-alala. Ito ay isang sakit na nakmumula sa kaluluwa. Noong isang araw, panimula niya. Nagtanong si Miguel kung bakit daw palagi akong pagod. Kung bakit daw palagi akong malalim ang iniisip. Tinitigan niya si Isabel ng diretso. Hindi ko siya masagot, Isabel. Dahil ang isasagot ko sana ay, Ana, pagod ako dahil sa pagsisinungaling. Pagod ako dahil sa pagtatago. Simula nung makita niya ang hair clip mo, iba na ang tingin niya sa akin. Ang anak ko na dati ay kayang basahin ang lahat ng nasa isip ko, ngayon ay tinitignan ako na parang isang estranghero. At ako ang gumawa nun sa amin. Bawat salita niya ay tila isang suntok sa sikmura ni Isabel. Leo, I'm sorry. Hindi ito tungkol sa iyo lang, pagputol ni Leo. Ang kanyang boses ay bahagyang tumaas. Tungkol ito sa ating dalawa. Tingnan mo ang sarili mo, Isabel. Tingnan mo kung ano ang ginagawa nito sa iyo. Ang maitim na bilog sa ilalim ng iyong mamata. Ang pangingining ng iyong makamay sa tuwing may biglang kakatok sa pinto. Ang paraan ng pahinga mo ng malalim sa tuwing tumutunog ang telepono mo. Nagnanakaw tayo ng nga sandaling ang kaligayahan o. Pero ang kapalit ay ang bawat minutong iyong buhay na punong takot. Hindi ito pag-ibig, Isabel. Isa itong sakit. Isang lason na pareho nating iniinom. Tumayo siya at nagsimulang maglakat-lakat sa loob ng malit na silid na parabang ang espasyo ay masyadong masikip para sa bigat ng kanyang nararamdaman. Mahal kita, sabi niya. Humarap muli kay Isabel. Ang kanyang boses ay basak na. Diyos ang nakakaalam kung gaano kita kamahal. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pakiramdam na buhay ulit ako. Pero dahil mahal kita, hindi ko na kayang panorin kang sirain ang sarili mo ng ganito. At hindi ko na rin kayang sirain ang sarili ko at ang relasyon ko sa anak ko para dito. Lumapit siya at lumuhod sa harap ni Isabel. Hinawakan ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang magagaspang na palad. Hindi ako anino, Isabel. Hindi ako isang lihim na itinatago sa dilim. Hindi ako ang kakaibang tunog ng kotse mo o ang biglang meeting. Tao ako, Isabel, isang lalaking nagmamahal sa iyo ng buo at walang pagkukunwari. Ang ngaluha ay malaya nang dumadaloy sa mapisngi ni Isabel. Anong gusto mong sabihin? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Kailangan mong pumili, sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay pinal ngunit punong pihati. At hindi ko sinasabing ako ang piliin mo. Ang sinasabi ko, kailangan mong pumili ng isang buhay. Isang buhay na toto. Isang buhay kung saan hindi mo kailangang magsinungaling sa bawat paghinga mo. Binisiwan niya ang mukha ni Isabel at tumayo. Kung ang buhay na iyon ay kasama niya sa perpektong bahay ninyo, tatanggapin ko. Masakit pero tatanggapin ko basta't alam kong buo ka at masaya nang hindi nagtatago. Pero kung ang buhay na iyon ay kasama ko, kailangan mong maging handa na iwanan ang lahat ng iyan at harapin ang lahat ng gulo na idudulot nito. Ang hindi ko na kayang tanggapin, Isabel, ay itong nasa gitna tayo, itong patago-tago, itong pagnanako, tapos na ako dito, tapos na dapat tayo dito. Humagugol si Isabel, yumakap sa kanya ng mahigpit. Huwag, Leo, parang awa mo na, pagmamakaawa niya, huwag mo akong iwan. Kailangan kita. Ang ideya ng pagkawala sa kanya, ng pagkawala sa nag-iisang taong nakakita sa kanyang totoong pagkatao ay isang sakit na hindi niya kayang isipin. Niyakap siya ni Leo pabalik, isang yakap na mahigpit at punong pait. Hindi kita iniiwan, Isabel. Binibigyan kita ng kalayaan para piliin ang sarili mo. Marahan niya itong inilayo sa kanya at hinalikan sa isang halik na malambot, mapagmahal at may lasangang pamamaalam. Umuwi ka na, bulong niya. Umuwi ka sa buhay mo at mag-isip kang mabuti. Huwag mo akong isipin. Huwag mo siyang isipin. Ang isipin mo ay ang sarili mo. Ano ang buhay na magpapalaya sa iyo? Hindi na ako maghihintay sa dilim, Isabel. Oras na para humanap kang sarili mong liwanag. Sama salitang iyon, alam ni Isabel na ito
na ang katapusan ng kanilang ninakaw na paraiso. Inilagay ni Leo sa kanyang mabalikat ang bigat ng isang desisyon na matagal na niyang tinatakasan. Ang pagtakasa ay tapos na. Ang oras ene pagpili, ang oras ene paghuhukom ay dumating na. Ang mga araw pagkatapos ng huling pag-usap nila ni Leo ay lumipas na parang isang panaginip o mas tamang sabihin isang bangungot. Si Isabel ay tila isang kaluluwang ligaw, gumagalaw sa kanyang pang-araw-araw na buhay ngunit walang nararamdaman. Nagtuturo siya sa kanyang maklase. Ang maksalita ay automatikong lumalabas sa kanyang bibig ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Kausap niya si Marco, tumatango at ngumingiti sa tamang pagkakataon ngunit hindi niya naririnig ang sinasabi nito. Ang kanyang telepono ay nanatiling tahimik. Wala nang mamensahe mula kay Leo. Ang katahimikan na iyon ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Isang palagyang paalalang bigat ng desisyon na nakapatong sa kanyang mabalikat. Siya ay nag-iisa sa isang sangang daan at ang bawat direksyon ay patungo sa isang uri ng kamatayan ng kanyang kaluluwa o ang kamatayan ng kanyang pinangarap na kinabukasan. Ang araw ng kanyang huling fitting ng pangkasal ay dumating. Isang obligasyon na hindi na niya matatakasan. Dinala siya ni Marco sa isang mamahaling bridal boutique sa Makati, isang lugar na tila isang templo para sa mga pangarap. Ang paligid ay punong puting seda, puntas, at mangga kumikinang na kristal. Ang hangin ay amoy nga mamahaling bulaklak at pangako. Naroon ang kanyang ina at ang ina ni Marco. Ang kanilang mamata ay nakniningning sa tuwa at pag-asam. Para sa kanila, ito na ang kulminasyon ng lahat ng kanilang pangarap para kay Isabel. Pumasok si Isabel sa fitting room, isang silid na napapalibutan ng mga salamin. Sa tulong ng dalawang sales associate, isinuot niya ang damit. Isa itong obra maestra. Ang tela ay malambot at marangya, yumayakap sa kanyang katawan sa lahat ng tamang lugar. Ang disenyo ay simple ngunit elegante, ang bawat tahi ay perpekto. Paglabas niya at pagtayo sa maliit na entablado sa harap ng malaking salamin, lahat ng nasa silid ay napahinto. May maluhang namo sa mata ang kanilang maina. Ang ganda-ganda mo anak, sabing kanyang ina, ang boses ay basak sa emosyon. Lumapit si Marco sa kanya, isang ngitingang pagmamayari at paghanga ang nasa kanyang malabi. Hinawakan nito ang kanyang kamay. You look perfect, bulong nito. Ang masalitang iyon, you look perfect, ang siyang gumising kay Isabel mula sa kanyang pagkakatulala. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin at sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang sarili. Ang nakita niya ay isang estranghera. Isang magandang manika na nakasuot ng isang napakagandang kasuotan. Isang perpektong larawan ng isang babaeng masaya at kontento. Ngunit ang mga mata ng babae sa salamin ay walang buhay, walang kislap. Ang mga ngiti nito ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ito si Ginang Isabel, ang asawa ng isang matagumpay na lalaki. Ang babaeng maninirahan sa isang bahay na parang museo. Maganda ngunit walang init. Ang babaeng dadalo sa mga party, ngingiti sa matamang tao, at sasabihin ang mga tamang bagay. Ang babaeng matutulog gabi-gabi sa isang kama na malamig, sa tabing isang lalaking hinahangaan siya ngunit hindi siya naunawaan. Ang babaeng unti-unting malulunod sa isang buhay na perpekto sa paningin ng lahat, ngunit isang ginintuang hawla para sa kanyang kaluluwa. At habang nakatitis siya sa perpektong estrangherang iyon, isang ibang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan, mas malinaw, mas toto, ang imahe ni Leo. Hindi ang perpektong imaheng isang prinsipe, kundi ang imaheng isang totoong lalaki. Nakita niya ang kanyang mga kamay na may mga mansa ng grasa, ngunit ang mga kamay na iyon ay alam kung paano siya buhayin sa isang haplos. Nakita niya ang kanyang mamatang pagod, ngunit ang mamatang iyon ay nakita ang kanyang kaluluwa sa gitna ng kanyang mapakukunwari. Naalala niya ang init ng kanilang katawan sa loob ng masikip na apartment, ang amoy ng lugaw na niluto nito para sa kanya, ang tunog ng kanyang tawa na simple ngunit totoo. Naalala niya ang pakiramdam na maging ninanasa, maging inunawa, maging buhay.
Ang dalawang mundo ay nagbanggaan sa kanyang isipan. Ang puting-puti at malinis na damit pangkasalaban sa maruming overall ng isang mekaniko. Ang malamit na kinang ng briyante sa kanyang daliri laban sa init ng kalyo sa palat ni Leo. Ang pangakong isang ligtas at komportableng kinabukasan laban sa panganib ng isang pag-ibig na totoo ngunit walang katiyakan. At sa gitna ng lahat ng ito, isang nakakayanik na katotohanan ang tumama sa kanya ng buong lakas. Nakamali si Leo. Ang pagpili ay hindi sa pagitan niya at ni Marco. Ang tunay na pagpili ay sa pagitan ng babaeng nasa salamin at ng babaeng naging siya sa mabisik ni Leo. Ang tunay na kataksilan ay hindi ang kanyang pagtataksil kay Marco. Ang tunay na kataksilan ay ang matagal na niyang pagtataksil sa kanyang sarili. Ang pagpapanggap bilang isang taong hindi naman talaga siya para lamang pagbigyan ang inaasahan ng mundo. Ang blangkong ekspresyon sa kanyang muha sa salamin ay dahan-dahang nagbago. Isang patak ng luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito luha ang kalungkutan. Ito ay luha ang kalinawan. Ang kanyang kamay na kanina pa nakahawak ng mahigpit sa isa't isa ay dahan-dahang bumitaw. Itinaas niya nga ito, hindi na nanginginig. Ang kanyang nga daliri ay marahang hinanap ang mamaliliit na butones na perlas sa likod ng kanyang lig. Isabel, anong ginagawa mo? Tanong ni Marco na napansin ang kakaibang kilos niya. Ang nga ina nila ay naktitinginan, puno ng pakalito. Hindi siya sumagot. Ang kanyang mamata ay nakatutok pa rin sa kanyang refleksyon. Sa isang matatak na kilos, kinalas niya ang unang butones. Pagkatapos ang ikalawa, ang bawat pagkalas ng butones ay tila isang pagkalas ng tanikala. Ang mamahaling tela ay nagsimulang lumuwag sa kanyang balat. Ang kamera ng kwento ay nakatutok sa kanyang muka sa salamin, isang muka na puno ng takot. Ngunit puno rin ng isang bagong tuklas na determinasyon, isang muka na nasa bingit ng paglaya. Ang kwento ay nagtatapos bago pa man tuloy ang mahubad ang damit. Nagtatapos ito bago pa man siya magsalita. Nagtatapos ito bago pa man siya humakbang papalayo sa entablado. Nagtatapos ito sa isang malalim at nanginginig na pahinga, ang unang tunay na pahinga na kanyang nagawa sa loob ng maraming taon. Ang unang pahinga ng isang buhay na hindi pa niya isinusulat. Isang buhay na sa wakas ay magiging tunay na sa kanya.